So ayan mga boss, magandang umaga. Pabiyahe muna tayo papuntang General Luna. Yan, medyo maaga pa gawa na may sasaglitan lang tayo, may ihahatid lang tayo mga pyesa dun sa umorder sa atin. So ito, yan, pagka mga ganyan panahon mga boss, dinadala ko na siya ng mga aga para makabalik din agad tayo sa bahay at makapagawa tayo ng mga motor natin dun sa shop. Dito na nga mga boss, dala-dala natin ito si Barako 3. So kalimitan naman, paglalakad natin, Barako 3 ang gamit natin para matesting nga yung performance. So ito mga boss, sa totoo lang, ito is yung maintenance nito si Barako 3. Hindi ko to sinusunod. Kung kailan ko siya gamitin, kung kailan ko siya gawin, ni mahugasan nga, madalang. Kasi yun nga, pinapabayaan na natin siya sa ulat arawan. At tinitesting ko nga kasi para matestingan natin kung matibay nga. And ito naman magto 2 years na to. So okay naman siya mga boss. Wala naman siya nagiging problema. Unlike doon sa mga sinasabi ng iba na yung Barako 3 raw ay pangit. So sa mga nakakagamit mga boss ng mga Barako 3, doon kayo magtatanong. Kasi pag ang tinanong ninyo yung hindi pa nakaka-experience, baka ang masabi sa inyo ay yung mga negative side. Pero yung kung magtatanong kayo ay doon sa nakakagamit na nga, maganda yung feedback na ibibigay nito sa inyo. Basta kapag ang tinanong nga ninyo, halimbawa yung nagkameron na siya ng Barako tapos bumili siya ng Barako 3, halimbawa may Barako, tulad ng customer ko mga boss, meron na siyang Barako 1, Barako 2. Nung magkaroon siya ng Barako 3, so ang pinakamaganda na sa kanya ay yung Barako 3 kasi nasubukan na nga niya yung Barako 1, tapos Barako 2 nasubukan niya na rin, tapos nung bumili siya ng Barako 3, mas maganda sa kanya yung Barako 3. So ang makakasagot talaga kung maganda ang performance ng Barako 3 ay yung may mga owner ng Barako 1, Barako 2, tapos nagkameron ng Barako 3. Yun ang pinakamagandang tanongin kung ano nga ba ang performance ni Barako 3. And so para mas sa ngayon, ito si Barako 3 na ginagamit ko, wala naman siya nagiging problema. Doon sa mga sineshare ko na video mga boss, yung mga ginagawa natin, yun nga ay mga preventive measure lang. Tapos yung reset, yun naman talaga ay ginagawa para mas gumanda yung performance ni Barako 3. So doon sa mga nagiging problema, parang wala pa namang nagiging problema to mga boss. Halos lahat wala pa tayong nai-encounter na malala na problema na nangyayari kay Barako 3. Ang isa ko lang talagang puna dito, napakaaga nung limit niya. Kung gagamitin nyo siyang pang single, laging kulang yung RPM, laging bitin. Kasi nakadesign nga siya ng pang sidecar. Yan. Tapos ito sa mga lubak-lubak, matagtag talaga kasi nakadesign nga yung mga suspension niya ay para sa pampasada. So pag single, matagtag talaga. Ang gagawin ko rito mga boss, magpapalit tayo ng suspension. Yung rear shock, papalitan natin ng mas malambot. Saka yung front shock or yung front fork niya, papalitan natin na siya ng spring or palalambutin na lang natin para mas maganda yung damping. Kasi kapag napadaan nga tayo sa mga malulubak, masakit sa katawan.
Yun, tapos ito, syempre stuck pa rin yung gulong nito. Medyo nahihirapan tayo sa cornering. Kasi mahirap, hindi tayo maglilin in sa pagbanking. Kasi ang hirap niyang i-banking. Kaya diskarte na lang kung mabilis tayo sa kurbada. Tapos ang gamit natin yung stock na gulong ni Barako 3. Hindi tayo magkakaigi ng yung mga parang bumabangking na tayo na parang mga ang ginagamit natin ay yung mga magaganda ang gulong. Pero dito mga boss, kapag ka naka-stock tayo ng gulong kay Barako 3, mahirap bumangking. So mapapansin yung mga boss, yung mga banking natin kung sa ano kontra, kasi hindi tayo pwedeng sumunod dun sa higa ng motor kasi talagang baka umislide tayo, lalo kapag ka mga 80 km per hour yung ating banking. Tapos hindi tayo kung sasabay tayo doon sa higa ng motor ay hindi pwede mga boss, talagang sasablay. Kaya ang gawa ko dito, since ang gulungan natin ay yung stock pa, diskarte na lang yung pag banking. Yan, tulad nito mga boss, kung mapapansin nyo, nakahiwalay tayo doon sa higa ng motor kasi hindi natin pwedeng sundan. Kasi pagka napalaki tayo ng lean, tapos sumayad yung ating footrest, delikado mga boss. Kasi rubber yung footrest nito, pag sumabit, delikado, baka sumimplang tayo. Kaya nakahiwalay tayo doon sa motor kapag bumangking. Ngayon, pag may nakakita sa atin, baka mapagtawanan tayo sa pagbangking natin kasi nakahiwalay nga tayo doon sa motor. Pero yun yung nakikita kung pinaka-safe pagka pangit yung mga gulong na gamit. Kahit humataw kayo, ihiwalay nyo lang yung katawan para makontrol nyo yung pagkakahiga. Ayan, mapapansin yung mga boss, kahit sa mga lubak-lubak hindi tayo gaanong hataw, gawa na may mga pyesa nga tayong karga, maaalog. So kapag solo tayo mga boss, lagabunga na ito pag sa mga ganitong lugar. Yan, kaya dito sa lugar na to mga boss, puro saliwa yung ating katawan sa pagbanking ng motor. Kasi napakalalaki ng kurbada rito. Pag humataw ka rito tapos sumabay ka nga dun sa higa ng motor ay maaring may mag-alanganin mga boss. Kasi tinitesting ko talaga, kaunting banking mo, yung footrest napakalapit na ron sa karsada. Kaya delikado sumabit, mas mahirap na. So kahit gusto nating magmabilis mga boss, hanggang doon lang yung pwede, gawa ng baka tayo kung may mangyaring iba, gawa ng tulad nito mga boss. Dito laking kurbada nito pero hindi ako nabangking dyan pagpabalik, hindi ako nahataw dyan kasi delikado nga. Basta kung ano lang yung kayang ibangking ng motor, doon lang tayo, hindi na ako mahataw ng mas mabilis pa. Kasi yun nga, hindi naman naka-design yung ating motor sa pang race truck. So yun mga boss, meron tayong mga part 2 nito kasi yun, mahaba-habang biyahe yun. Basta nag-video lang tayo para matestingan natin kung paano tayo gumamit ni Barako 3. At yan, sa mga sunod na video mga boss, makikita nyo ang aga niya mag-limit. Basta ang dami nyo mapapansin sa kahabaan ng biyahe.